mga mag-aaral. Sa hapon na ito, kami ay inyong mga guro. Ako si Binibining Geraldine Bailoses. At ako naman si Binibining Evelyn Bayo. Bago tayo magsimula sa ating talakayan sa araw na ito, ay inaanyayahan ko ang lahat na magsitayo para sa ating panalangin na pangungunahan ni Ginoong Kaangtod. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatiling nakatayo para sa ating maikling ehersisyo upang sa ganun ay mapukaw ang inyong mga natutulog na diwa. Ang gagawin nyo lang ay sundan nyo kami. Handa na ba kayo? Alam niyo ba ang kanta ng ulo abaga, hawak dapi-dapi, tuhod tiil? Alam niyo ba yon? Magaling! Sige! Ulo abaga, hawak dapi-dapi, tuhod tiil, tuhod tiil. Tang-tang abaga, hawak dapi-dapi, tuhod tiil, tuhod tiil. Tang-tang-tang-tang-tang, hawak dapi-dapi, tuhod tiil, tuhod tiil. Ayan, nabuhayan na ba ang lahat? Magaling! Bago kayo magsiupo ay pakipulot muna ang mga basurang nasa ilalim ng inyong mga upuan. Pakiayos na rin ang inyong mga upuan, pati na rin ang inyong mga sarili upang sa ganun ay magiging komportable kayo sa ating talakayan mamaya. Sige, maaari na kayong umupo. Ngayon ay tingnan niyo naman ang inyong mga katabi at sabihin, nagagalak akong makita ka. Mayroon bang lumiban sa araw na ito? Diyan, sa unang hanay. Sa pangalawang hanay. Wala, diyan sa likod. Wow, magaling. Bago ang anumang bagay ay narito muna ang mga alituntunin na dapat ninyong tandaan upang sa ganun ay manatiling organisado ang ating silid at lalong-lalo na ang ating talakayan. Pakibasa ng sabay-sabay. Maraming salamat. Naintindihan niyo lang ba ang ating mga alituntunin? Magaling. Ngayon ay bago tayo pumunta sa ating bagong talakayan sa araw na ito ay sino ba sa inyo ang makapagsabi kung ano ang tinalakay noong ating nakaraang tagpo? Binibining Kinyanola? Magaling! Ibigyan natin ng palakpak si Binibining Kinyanola. Ngayon naman ay upang mas maintindihan ninyo ang ating bagong topik ko sa araw na ito ay may inihanda kaming mga larawan rito upang sa ganun at hulaan ninyo kung ano tungkol saan ang mga larawang ito. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Yes, Binibining Gargoles. Magaling! Binibining Gargoles? Bibigyan natin ng 5 palakpak si Binibining Gargoles. Sa dalawa, tatlo, At ang pangalawang larawan naman ay ito. Binibining Koino, ano ba ang nakikita mo sa pangalawang larawan? Magaling! Binibining Koino, bigyan natin si Binibining Koino ng 5 palakpak at 5 padya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. eh, ngayon naman, base sa inyong mga nakikitang larawan, tungkol kaya saan ang ating bagong tatalakayin sa hapon na ito? Yes, Ginoong Bangkaya? Pwede. Ngunit bago natin tatalakayin ang ating bagong topiko ay narito muna ang mga layunin na ating makakamit pagkatapos ng klase. Pakibasa ng sabay-sabay. Maraming salamat. At sa hapong ito, ang paksang tatalakayin natin ay tungkol sa ang mga layunin panglahat ng asignatura Filipino sa SEDP. May ideya ba kayo kung ano ang SEDP? Wala. Kaya tatalakayin natin yan sa hapong ito. Alam niyo ba kung ano ang SEDP? Ang SEDP ay kumakatawan sa Secondary Education Development Program. Ano nga ulit yun, Binibining Diary? Magaling, Binibining Diary. Ang SEDP ay isang programa na nilikha upang mapabuti ang
ng sekundaryang edukasyon dito sa Pilipinas. Mayroong mga layunin ang SEDP. Una, mapaunlad at mapabuti ang uri ng edukasyon. Ang pangatlo naman ay maitaguyod ang pagkakapantay-pantay sa mga lokasyon ng resources. Ano nga ba ito? Ito ay dapat siguraduhin ang magkatarungan at pantay na pamamahagi ng pondo, pasilidad, guro at iba pang yaman sa lahat ng paaralan. Tinitiyak na hindi lamang nakatuon sa mga kalungsuran ang sa mga probinsya at liblib na lugar. Naintindihan lang ba? Naintindihan lang ba? Ginoong Kanyate, naintindihan mo lang ba? Maraming salamat. Ngayon naman, dadako naman tayo sa pangalawang paksa na aking tatalakayin na tatalakay ni Binibining Vivaces Journey. Ngayon ay tutungo naman tayo sa ating pangalawang paksa na ang mga kasanayan sa Filipino sa SEDP curriculum. Narito ang mga kasanayan sa Filipino sa SEDP curriculum. Una narito ay ang kasanayan sa pakikinig. Ito ay natutukoy ang mahalagang idea at detalye mula sa narinig. Kapag nakakarinig tayo o nakikinig tayo ay nakakakuha tayo ng mga ideya kung mula sa ating narinig. Ang pangalawang kasanayan ay ang kasanayan sa pagsasalita. Ito ay naipapahayag ng malinaw at maayos ang sariling ideya, damdamin at opinion. So, sa pagsasalita ay ipalabas natin ang ating mga iba't ibang saloobin. Naintindihan na ba? Okay, tutungo naman tayo sa pangatlong kasanayan. Ang pangatlong kasanayan ay ang kasanayan sa pagbasa. Binibining diary, pakibasa. Maraming salamat. Ang kasanayan sa pagbasa ay natutukoy ang tema, estilo at mga elemento. Ang pang-apat na kasanayan ay kasanayan sa pagsulat. Ito ay nagagamit ng wasto ang gramatika at ortografiya. At ang panglimang kasanayan ay kasanayan sa pananaliksik. Ang kasanayan sa pananaliksik, meron ba kayong ideya kung tungkol saan ang kasanayan sa pananaliksik? Yes? Ginoong Bangkaya? Pwede? Ang kasanayan sa pananaliksik ay ito ay nakakagawa ng pagsusuri, paghahambing at interpretasyon batay sa mga datos. Naintindihan lang ba? Ngayon ay tutungo naman tayo sa panglima at huling kasanayan. Ito ay ang kasanayan sa pagpapahalaga. Ang kasanayan sa pagpapahalaga ng politikan at kultura ay naitampo ang kahalagahan ng wika at politikan sa paghubog ng pambansang identidad. Naintindihan lang ba ang mga anim na kasanayan sa kasanayan sa Filipino sa SEDP curriculum? Magaling! Ano nga ba ang anim na kasanayan? Una ay kasanayan sa pagbasa, pagsulat, pagsasalita, pakikinig. Ano pa? Kasanayan sa pagpahalaga ng panitikan at kultura. Ayun lamang ang mga anim na kasanayan sa Filipino sa SEDP curriculum. May mga katanungan pa ba? Wala na? Kung wala na ay hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Upang magiging mas madali ay ito ang pangkat-una at ito ang magiging pangkat-pangalawa. Ang gagawin nyo lang ay gumawa kayo ng poster na may timang Filipino sa SEDP daan sa pag-unlad ng bansa. Ngunit bago nyo gagawin yon ay narito muna ang inyong mga pamantayan. Pakibasa. Okay. Magsisimula na kayo. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ang ating pinagagawa. At natapos na ang 5 minuto, ang unang magpapakita sa kanilang ginawang poster ay ang pangkat-una.
Magaling, mahusay. Palakpakan natin ang unang pangkat. Ngayon, ang pangalawang pangkat naman ang magpapakita ng kanilang ginawa. Mahusay rin. Palakpakan rin natin ang pangalawang pangkat. Ayan, natapos na ang ating paggawa ng poster. May mga katanungan pa ba kayo? May karagdagan pa ba kayong mga katanungan? Kung wala na, ay ako naman ang magtatanong sa inyo. Binibining Kenyanola, ano nga ba ang ating tinalakay sa hapon na ito? Tama, ang ating tinalakay sa hapon na ito ay tungkol sa mga layunin ng SDP sa curriculum at ang mga kasanayan nito. Magaling! Ano nga ulit ang acronym na SDP? Ano nga ba ang kahulugan nito? Binibining Bayot? Magaling! Naintindihan niyo talaga ang ating topiko sa araw na ito. Ano pa ba kayong mga katanungan? Kung wala na, ay kumuha kayo ng isang kapat na papel at sagutin ninyo ang mga katanungan na ito. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan at nagsisimula na ang inyong 5 minuto. At natapos na ang inyong ang 5 minuto, pakipasa dito sa harapan ang inyong mga papel. Bibilang lamang ako ng 5. Kailangan nasa harapan na ang mga papel. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, nasa akin na. At para sa inyong takdang aralin, ay sumulat lamang kayo ng isang sanaysay na may 5 talata na tungkol sa ang papel ng Pilipino sa pagpapaunlad ng aking pagkatao at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Isulat ito sa isang buong papel at ipasa ito sa ating susunod na pagkikita. At yun lamang nagtatapos ang ating diskusyon sa araw na ito. At yun lamang po, maraming salamat!